Mahirap sumuong sa isang digmaan. Digmaang di mo alam kung sino ang kalaban. Segundo na naging minuto. Minuto na naging oras, oras na naging araw, araw na naging linggo, at linggo na naging buwan. Ilang buwan na nga bang nagdaan? Ilang tao na nga bang naapektuhan at patuloy na naaapektuhan? Nahihirapan, nasasaktan, nanghihina sa laban sa pag-asay na pag-iwanan. Ilang tao na nga bang namatay na ang mahal sa buhay hindi na nasaksihan? Ilan na nga bang pumilit umiwas, ngunit kinapitan? Pinilit lumaban, ngunit sa huli din ay nagpaalam. Masakit. Masakit isipin na sa bawat oras, oras na lumilipas, marami ding buhay ang nagwawakas. Pinagbawal ang paglabas, sa mataong lugar ay dapat umiwas. Ngunit ang ilan ay tila nawalan ng lakas. Lakas para harapin ng bawat umaga. Lakas kung paano mamuhay na butas ang bulsa. Lakas para sa panibagong bukas. Habang lumiliit ang mundong ating ginagalawan, dumadami ang bilang ng taong hindi malaman kung sino ang pwedeng takbuhan. Payapa ang paligid ngunit liwanag ay tila nagpaalam. Kung ang mga taong kasama pang pamilya nila ay naaapektuhan, ano pa kaya ang mga taong nawalan at iniwan dahil sa sakit na di inaasahan? Pagkalungkot, pagkabagot, pangingilabot sa salot na dumating ng walang pahintulot. Mayroon mang magandang naging dulot. Pero ang puso ng bawat isa ay binahira nito ng takot. Hanggang kailan nga ba tatagal? Mga frontliners ay hanggang kailan nga ba susugal? Sabi nga nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat patuloy mong nasisilayan ang pagsapit ng bagong umaga. Hanggat patuloy kang nagtatamasa sa buhay na pinahiram ng may likha. Paniniwala, pagtitiwala, na ang Diyos kailanman ay di nagpabaya. Maraming lumisan, marami ang patuloy na lumaban. Ngunit ang mahalaga, marami din ang nalunasan. Hindi ito ang panahon para magkasakitan. Parang galit ay hayaan na mamayani sa pusong alam nating nababahiran pa rin ng kabutihan. Hindi ito ang oras para maghilhan pababa at pagtawanan ang mga taong nahihirapan. Ito ang panahon para magtulungan, magkaisa para problema ay malutasan. Tama na muna, tama na siguro. Pakiusap, tigilan na natin mamuhay kasama ang mundo. Naghihintay siya sa atin, sa iyo. Mamuhay tayo kasama si Kristo. Maaaring iyon ang gusto niyang iparating sa pandemyang kinakaharap